Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagpulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa pangalawang Samuel, Kabanata 7, talatang 21. Ito ang sinasabi, Panginoong Diyos, tunay ngang kayo ang Diyos. Ipinangako niyo sa akin na inyong lingkod ang mabubuting bagay na ito, at tapat kayo sa mga pangako ninyo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Diyos na mapagmahal at dakila sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, o Diyos, ay sambahin. Salamat, o Diyos, sa bagong umaga na iyong ibinigay para sa amin. Maraming salamat sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat, o Diyos, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Karamdaman na katulad ng diabetes, hypertension, ubo, sipon, lalong-lalong na ngayon, Panginoon, ay lumalaganap ang sakit ng dengue. Lord, abutin mo po ang mga kaibigan namin ito, mga kapatid namin ito sa pananampalataya, upang sila, o Diyos, ay magkaroon ng kagalingan sa mga karamdamang kanilang kinaharap. Lord, salamat sa patnubay na iyong ibinigay sa bawat isa. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa karamdamang ito, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang ingatan, Ama. Ilayo mo sila sa kapahamakan sa daan. Pagkustulungan mo sila na makarating sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga estudyante. Patuloy mo pong ingatan ang mga estudyante, Panginoon, lalong-lalo na ito ay panahon ng mga final examination, mga final requirements. Lord, ibigyan mo sila ng karunungan upang makamit nila ang kanilang tagumpay sa pamagitan mo, Panginoon. Dahil kapag wala ka sa aming buhay, Panginoon, wala kaming mararating. Kaya Lord, dalangin ko na ikaw ang siyang patuloy na gumagabay sa mga estudyante ito, Panginoon. Bigyan mo sila ng karunungan upang magawa nila ang lahat ng kanilang mga requirements, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya na nasa ibang bansa. Nagtatrabaho, O Diyos, ang mga OFW. Patuloy mo silang ingatan sa ibang bansa, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Bagkus proteksyonan mo sila sa lahat ng panahon ng kanilang mga buhay sa ibang bansa. Panginoong Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kababayang mga matatanda na, mga senior citizen. Ilayo mo po sila sa anumang mga karamdaman, O Diyos. Bagkus proteksyonan mo sila sa mga karamdaman. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Tulungan mo sila na kanilang mga lakas ay magkaroon ng
kalakasan, Panginoon, upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Amin inilalapit sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy mo po itong pagpalain, Ama. Ilayo mo po ito sa mga mapansamantalang politiko, Panginoon, upang ang iyong mga anak ay patuloy na makapaglingkod sa inyo na maayos, matiwasay at mapagmahal. Bigyan mo po kami ng leader na mapagmahal, tunay na mapagmahal sa bayan at sa kapwa, Panginoon. Lalong-lalo na mapagmahal sa aming Diyos na tagapagligtas. Lord, maraming salamat po. Gayunin po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito at wedding anniversary. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at ingatan kasama ng kanilang buong sambahayan. Ito ang aking dalangin na may pagbupurit pa sa salamat sa matamis ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay answered prayer nga ba? Yan. Answered prayer nga ba? Lord, give me patience today. Yun ang panalangin ng isang lalaki. Bago siya tumayo sa kanyang higaan. Monday na naman kasi. Yan. At hindi niya talaga gusto ang araw ng Monday. Bakit? Bakit ayaw niya? Pero parang nothing is going her way. Nadula siya sa kusina kasi umihi sa sahig ang aso niya. Nadiskarga ang battery ng kotse niya. Kaya napilitan siyang mag-commute to work. Pagdating sa office, nalaman niyang may pumutok na fuse sa building kaya walang kuryente ang buong floor nila. Umiyak siya pag-uwi. Lord, sabi ko, give me patience, not problems. Have you ever prayed for something? Tapos iba ang sagot ni Lord? Nanghingi ka ng financial na tulong? Biglang may required na OT sa work or overtime sa work? Gusto mong maging mas loving? Biglang nag-message yung kinaiinisan mong pinsan para mangutang. You ask God to heal your broken heart. Biglang tumawag ang ex mong ng ghost sa iyo. Nakakapikon minsan ang sense of humor ni Lord, no? Imbis na tulungan ka, parang mas pinapalala pa niya ang sitwasyon. Pero mga kaibigan, ayon sa Jeremias, Kabanata 29, talatang 1, malinaw na alam ng Panginoon ang mga plano niya para sa atin. Mga planong hindi natin ikakasama, kundi para sa ating ikabubuti. At tapat siya sa kanyang mga pangako. He has promised good things to His servants, ayon sa pangalawang Samuel. And He will make good on those promises. Yung overtime sa work, kaibigan. Diba? Yung overtime sa work. Para ito tapusin ang isang project na magdadagdag sa one year end bonus natin. Yung pangungutang mo ng pinsan o pangungutang ng pinsan sa iyo. Way ito para maging generous at to express God's love by sharing God's message of salvation. At yung pagtawag ni X, it's to ask forgiveness
for breaking your heart. Hindi ba sinasagot ni Lord ang mga panalangin mo? Think back to all that has happened to you. Lahat ng unexpected blessings, mga kaibigan ko. Mga pagkakataon na na-test ang fruits of the Holy Spirit na nasa iyo. Chances are, God has answered your prayers. Kailangan mo lang tingnan mabuti, mga kaibigan ko, kung paano niya sinasagot ang mga panalangin mo. Ngayon, ito ang hamon, mga kaibigan. Ang panalangin ay kasama natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa pamagitan ng panalangin, mga kaibigan, ang mga kalungkutan at alalahanin sa ating mga puso ay unti-unting nawawala, napapalitan ng kapayapaan at kagalakan. Sa pamagitan ng panalangin, sa tuwing nahaharap tayo sa kabiguan o dagok, binibigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya at lakas na nagpapalakas sa ating espiritu. Ang mga pakinabang na dulot ng panalangin sa atin, mga kaibigan ko, mga mahal kong kaibigan, ay talagang napakalaki. Gayunpaman, bakit nararanasan ng ilang tao ang mga pakinabang na ito pagkatapos manalangin? Habang ang iba ay hindi nakakatanggap ng tugon ng Diyos. Tingnan natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mga kaibigan ko, huwag nating kalilimutan, huwag nating panghihinayangan, o huwag nating ikakapagod ang pananalangin at pakikipag-usap sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil iyan ay daan upang tayo ay bigyang ng Panginoon ng pagpapala. Pagpapalang kalakasan, unang-una mga kaibigan, wala tayong karamdaman. Pagpapalang pinansyal at pagpapalang espiritual. Sabi nga, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Oh, di ba? Unahin muna natin si Kristo bago ang lahat. So, bago tayo pumasok sa ating mga trabaho, mga kaibigan, magbubulay-bulay muna tayo. Manalangin tayo upang gabayan niya tayo sa ating paglalakbay patungo sa trabaho, at sa trabaho bigyan tayo ng karunungan ng Diyos upang maayos ang ating pagtatrabaho. Bigyan tayo ng pasensya. Lalong-lalo na kung ikaw ay nagmamaniho ng sasakyan. Ang pasensya ay ibibigay ni Lord kung tayo, mga kaibigan, ay humihingi nito. Ibibigay niya yun. Ibibigay niya. Sasagutin ka ng iyong mga panalangin, kaibigan. Dahil ang Diyos ang mapagmahal at tapat ang sa kanyang mga pangako na hindi niya tayo iwanan ni pababayaan man. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa mga magandang mga plano ninyo para sa aming mga buhay. Salamat sa pagtupad sa mga pangako mong iyon. Naway kami rin, Panginoon, ay tulungan mong
na ang aming mga pangako na sumunod sa iyong kalooban ay aming matupad. Mga pangakong mahalin ang aming kapwa, mahalin ang aming kaaway. Lord, tulungan mo kami upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa kaligtasang ipinagkaloob ninyo sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong idalangin na pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak na nakikinig sa iyo ngayong umaga. Ingatan mo po silang lahat, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe, sa kanilang trabaho. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Lalong-lalo na ngayon, O Diyos, na ang panahon ay hindi mo maintindihan. May sobrang init, kaya nagre-resulta ng pagsuspensyon ng mga kaklase, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko ang iyong gabay at patnubay sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng iyong mga anak, upang sila, O Diyos, ay hindi mapahamak. Pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.